kababayan. Ayan. So, kahapon ng gabi, to be exact, nakalabas itong si Attorney Harry Roque mula sa kanyang pagka-cite in contempt yan sa Kongreso dahil ito sa pagsisinungaling niya na hindi siya dumalo sa isang hearing dyan sa Kongreso noong August 16. Ang sabi niya doon ay may hearing daw siya sa korte pero napag-alaman ng mga kongresista ng committee na wala naman pala sinungaling. So ang parusa sa kanya ay pagkakulong ng 24 hours. So kahapon nakalabas siya. At pumunta sila sa EDSA para manawagan daw ng people power. People power daw sila para pabagsakin itong gobyerno ni Marcos. Humihingi pa nga sila ng suporta sa mga dilawan daw, sa mga kakamping, sa mga pink-pink. Suportahan daw sila para sabi pa nga dyan is every Friday daw magkakaroon daw ng people power dyan sa EDSA. Ang talagang malakas ang loob itong si Attorney Harry Roque, no? So kahapon nakita ko nung ni-review ko nung pinanood ko yung video ni Attorney Harry Roque is na nagsalita itong si Sandra Cam, no? Isang whistleblower, mga kababayan, whistleblower din to na dating nakulong din to dati. Napanood ko nga yung video niya na humihingi ng despensa kay Senador Laila de Lima sa kanyang mga pinagsasabi noon. So dahil sadyang mabait itong si Senador Laila de Lima at nakikita niyang taus-puso yung kanyang paghihingi ng tawad ay talagang pinagbigyan, mga kababayan. Yun na maganda doon. So kahapon, tinira-tira niya si Senador Riza Hontiveros naman yan. Tinira niya. So alam naman natin, pagdating sa mga issue ng bayan, is talagang masasabi natin na yung trust, no? Yung talagang serbisyo talagang binibigay sa atin ni Senador Riza Hontiveros kahit na siguro yung sarili niya, hindi niya iniisip yung kanyang kaligtasan kasi siyempre makikita naman natin na hindi basta-basta yung mga isyong pinapalabas ni Senador Riza, mga kababayan. So, ito itong isang video ni Sandra Cam, medyo nakakagigil, mga kababayan. Gigil talaga ako dito. Gigil ako dito sa ginawa niyang video. Kasi kung ito rin yung pamantayan, no, para suportahan yung isang kandidato, tapos kapag tulad ng nangyari kay Senador Riza, narinig naman ninyo kung paano sila magsalita ng salita ni Inday Sara sa Senado dahil dyan sa isang kaibigan na textbook puno. So pakinggan natin itong yung salita ni Sandra Cam, mga kababayan. Play natin. Ayan, play natin na. Tingnan natin. Ngayon, dahil sa 20 billion na binibigay ni Tambalos sa inyo. Ayan. Dinitirang ko dito ang Kongreso na gumagawa kayo lahat ng paraan para masira ang mga Duterte. Hindi kami papayag ng aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Dyan sa Kongreso. Dahil yung Kongreso nyo ay Kongreso ng mga magnanakaw. Kanggaro ko. Lahat. Para yun yung tinitirang Kongreso dito ni Sandra Cam. Nagmamayabang ng budget hearing ng OVP. Nang tinanggalan siya ng maskara ni VP Sara. Di ba napahiya? Yan ang ugali ng Hontiveros na yan. Walang utang na loob. Nag-isip pa kita Pangulong Duterte para makakuha ng boto sa Davao. Wala daw utang na loob, mga kababayan. So alangan naman na porke tinulungan nyo yung isang politiko is talagang tatanaw ng isang utang na loob sa inyo. Alangan na pikit mata na pabayaan na lang yung mga nangyayaring patayan dyan sa Pilipinas, no? Alangan naman na pabayaan na lang yung mga
nakikitang katiwalian ng mga taong ito, mga kababayan. Yan ang mali. Pagkatapos At saka, ng manalo, anong ginawa? Tinira si Duterte. Unang tinira ang ating mahal na Pangulo. Kaya, ang ginawa niya, dapat sa mga senador, i-open nyo ang PhilHealth nang siya ang nakaupo na PhilHealth chairman. At makikita natin ang panloloko ng hantavirus na yan. Akala mo kung sinong malinis. matagal ng issue yung ano na yan, mga kababayan, matagal ng issue yung PhilHealth na yan. Tuwing may mga ayaw sila, kapag may natitira ni Senador Risa, itong mga Duterte, laging sinasabi yung issue sa PhilHealth puno. Bakit hindi nila pinakulong si Senador Risa nung si Duterte pa yung Pangulo, di ba? Kung hindi rin lang talagang buang itong matandang ito. Salba. Tama. Bulok ka rin. Risa, bulok! Risa, bulok! Risa, bulok! Risa Bulok! Risa Bulok! Gusto mo? Kaya ka nagkakaganyan dahil gusto mo maging presidente? Sa 2020. Hoy! Napakalayo mo pa. Ambisyosa! In your dreams! In your dreams! Kaya mga kababayan, ilabas na, magsipaglabas na tayo. Ipakita natin, hindi tayo pwedeng lumaban sa dahas dahil wala tayo. Das. Na lumaban ng dahas. Wala nang magkikinig sa mga DDS ngayon pa na nagsilabasan yung mga baho ng mga Duterte. O, di ba? Wala nang maniniwala sa mga ito. Kita mo nga, nagtatawag sila ng people power kuno. Meron bang tumatalima kasi sawa na yung mga tao, yung sabing 3 to 6 months, o, di ba? Tapos yung talagang talagang grounded sila ngayon eh. Grounded itong Office of the Vice President. Nung una, hindi niya ma-explain kung saan napunta yung 125 million just in 11 days. Biruin mo yan, mga kababayan. 11 days, magagastos mo ang 11 million. O, di ba? Tapos ito na naman, 10 million para daw sa ibibigay na aklat sa mga mahihirap na estudyante. Ito talaga maagang pamumulitika, mga kababayan. Kasi kapag nanay ako kapag may nagbigay sa aking anak ng isang bag na may lamang libro, talagang titignan ko yun kung saan ba galing. Tapos nakabalandra yung pangalan ni Inday Sara doon, Vice President Inday Sara, di ba? Ano sasabihin, di ba? Maagang pamumulitika yung ginagawa nila, mga kababayan. So, wala na, masyado nang gasgas itong mga style ng mga DDS ngayon. At sila na lang din yung naniniwala sa sarili nilang kalokohan, mga kababayan. So, itong Sandra Cam na to better luck next time na lang. Better luck next time. Sana meron pa kayong mapaniwala sa mga style yung bulok. Kasi ito, mga kababayan, sa totoo lang uhaw silang bumalik dun sa pinanggalingan nila. Uhaw sila sa kapangyarihan tulad nung ginawa nila nung panahon na si Pangulong Duterte ang Pangulo.